tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, nang gabing siya ipagkanulo. Na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. This is the main event. Ano po yan? Yung dulang ng Panginoon. Yung Lord's table. Verse 24, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magre-real talk lang ako. Mga kapatid, minsan may mga nakakausap tayong kapatid, ba't hindi ka sumamba? Eh okay lang kasi naalala ko naman ng Panginoon eh. Ang tanong, paano gusto ng Panginoon na siya'y alalahanin? Kasi yan ang paraan mo ng pag-alaala yun. Naisip ko na yung Panginoon, okay na. Ang tanongin natin, yung pinaglilingkuran natin, paano ba gusto ng Panginoong Isus na siya'y alalahanin? Ito. Kahanin ninyo ang tinapay na ito. Ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Ang sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. This is the right way how to commemorate. Tama ho ba? This is the right way how to remember kung paano po niya tinubos ang ating mga kasalanan. Kasi dapat po tayo mamatay eh. 6:23 po ng Romans. Ang kabayaran anya ng kasalanan ay kamatayan. Sino po ang dapat mamatay sa krus? Di ba tayo? Tayo nagkasala eh. Good news, kaya nga po mabuting balita eh. Ebanghelyo, meron na pong nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang tanong, do God deserve our worship? Sa inyo palagay? Eh bakit? Asa na? Daming kulang. Di ba? Do God deserve our worship? Ito po yung main event. This is the main event. Tuloy ko lang po yung pagbasa. Gayon naman, hinawakan ng saro. No? Pagkatapos na makahapon na sinasabi ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Bakit ko po sinabing ito yung main event? In this verse 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo, ipapos ko pagbasa, saan po ba ginagamit yung salitang tuwing? Di ho ba sa dalas? Kaya kayo? Kaya nga po, ang minimaintain natin, every first Sunday, pati po yung pagbubukod ng ibibigay na abulo yan, di ba, ginagawa every first Sunday? Pati yung pagkakatipong ginagawa every first Sunday. Kaya yung salitang tuwing, kung gaano kadalas. Tama? Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. So ito pa lang ginagawa natin. Pag ginagawa natin yung pag-alaala sa Panginoon, inihahayag natin yung salvation is free. Free from all men. Itinataas natin ang Panginoon. Yung ginawa niyang kamatayan is free salvation to all. Diba? Gaya ng ginawa ng propetang si Moises nung itinataas po niya yung ating na meron pong mukha ng mabagsik na ahas, lahat ng tumitingin doong gumagaling. The same way din po, gaya ng ginagawa natin ito, inihahayag natin na salvation is free. Kaya napakahalaga nito. Kaya mga kapatid ko, ito po eh. Sabi po niya in Romans 8:31, anong ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? If God is for us, who will be against us? Di ba ang ganda ng tanong? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak. Kasi ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, yung kamukha ng kanyang anak. John 3:16. Kaya tanong, tayo naman, paano natin pinapatunayan yung pag-ibig natin sa Diyos? Yan yung question na i-raise ko sa inyo. How do we show our love to Him? Kasi kasabi ng tao, love begets love. Eh, ginawa na ng Diyos yung kanyang paraan, eh tayo naman. Ito nyo, tingnan nyo po, in 35 chapter, na chapter 8, kasi nandun yung topic natin, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian ba? Minsan nga, dali na lang sa panahon natin ngayon eh. Kasi sa panahon natin, ang bansa natin is democratic country. Wala po tayong pipigil sa atin, hindi kagaya ng panahon nila yan. May pumipigil, inuhuli sila eh.
Pinupugutan sila ng ulo, sinusunog sila ng buhay, nilalagay sila bilang amusement. Ginagawa silang gladiator, pinapakain silang buhay sa mga leon. Kaya huwag pababayaan ang alam niyo kung nasa panahon tayo nila, baka hindi na talaga tayo magsamba. Real talk. Ngayon pa lang po, wala namang pwersang gano'n na pumipigil sa atin eh. Tayo mismo sarili natin, ayoko sumamba, malamig, masarap patulog. Diba? Ayoko sumamba, may bisita ako, ngayon ko lang nakita yung pinsang ko. Love na love ko to. Magbobora kami, masarap magbora kayo ngayon. Libre lahat. No, mga kapatid, what if yun yung araw na yun, hindi yun namatay ka? No? Sino mga paghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo ang kapighatian? Ang kahapisan o ang pag-uusig? Kasi inuusig sila ng panahon na yan eh. They were persecuted by the Roman Emperor himself, Nero. At saka yung Roman authorities. Ginawa nga silang entertainment yan eh, para maapis ko yung galit ng mga Roman citizen. Imagine nyo yun. Kaya kapag binabasa natin yung Hebrews 10:25, huwag natin basahin sa panahon natin. Basahin natin sa panahon nila. Para lalo nating manamnan kung gaano kahirap ang pinagdaanan nila. Kasi pag nakakausap natin sila sa life after death, baka pagtawanan nila tayo, ito, pura lang pala, ayaw kami. Ginagawa nga kami human torch ni Nero eh. Tuloy pa rin kami sa pagsamba eh. Parang ganyan ang labanan. Wala. Di ba? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay buong araw. Pero kung pinapatay sila buong araw, kami ay nabibilang na parang mga tupa sa patayan. Ganun sila. Mga kapatid ko. Kaya alam mo yung panahon nila at paano po ba inaaliw ng Diyos sila? Eto po. Malapit na po tayo matapos. In 1 Thessalonians chapter 4:13 to 18. Ito po, hinano ko in a contemporary English version. Yung po yung version niya. But we do not want you to be uninformed. Ang kausap niya mga mananampalataya. Nung panahon na yun, inuusig sila ng Roman Empire. But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep. Tungkol sa mga kapatid nating nangamatayan, tinutukoy po doon natutulog yung mga patay na. Kasi yung iba sa kanila talagang pinatay, ginawang human torch, sinunog ng buhay. Alam niyo, pag sinusunog ng buhay yung mga Kristiyano, tuwang-tuwa si Nero. Para siya na-entertain talaga. Yung mga kapatid, basahin niyo yung historical background niyan. Baka sabihin niyo, buti na lang nabuhay ako sa panahon ito. Hindi sa panahon nun. Kasi yung test of faith, ang tindi talaga. No? About those who are asleep, that you not grieve, hindi daw tayo malumbay, as others who do not have hope. Kasi nung araw, nung nangangaral sila po, mayroong paniniwala ang mga dinatnan nilang mga Romano noon at mga Hentil. There is no life after death. Walang buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya, alam niyo yung pasyon, may aral yan eh, A-R-A-L. Unang letra ay adorasyon, ere na may resurrection. Mayroong pagkabuhay na magmuli. Ang katunayan, si Jesus Christ. Hindi ba siya lang yung pinakamatibay na ebidensya? Ang ating Panginoong Jesucristo? 14, for since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. Yung lahat daw po mga namatay ng mga Kristiyano na inusig, pinutol ang ulo, pinakong patiwari, sinunog ng buhay, pinakain sa leon, dadalhin ng Diyos kasama ni Kristo. E nasan po ba si Kristo? He is sitting at the right throne of God. E saan po ba yun? Kaya pag nagbibigay po ako ng luksang parangal, sinasabi ko pong madalas, marahil ngayon kasama na po ng kapatid natin ito ang Panginoon.